komento si Representative Jude Asidre sa nangyaring ika-4 na pagdinig ng House Strike Committee para tuluyan ng matuldukan ang paglaganap ng fake news at misinformation online. Ang detalye niyan ihahatid sa atin ni Simon Ong. Isa mang constitutional right, hindi ito unlimited. Iyan sinabi ni House Assistant Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre matapos lumantad kahapon sa House Tri-Committee hearing ang iba't ibang issue hinggil sa kaliwat-kanang pagkalat ng mga peking balita sa social media platforms. Aniya, nakakabagabag na ang ginagawa ng social media personalities kung saan post lang sila ng post ng anumang gusto nila, ito may nakakasakit, nakapamiminsala at walang katotohanan nang wala silang pananagutan. Binigyan diin ni Representative Asidre na hindi pwedeng isaalang-alang ang kalayaan ng mga taong namumuhay ng may dignidad, katotohanan at kapayapaan para lang i-practice ng mga personalidad ang kanilang free speech. Kinwestiyon din niya ang pagpataw ng lipunan sa traditional media. Dapat raw mayroon itong sinusunod na ethical standard. Bakit anya hinahayaan lang na mag-post ng mga irresponsibleng content ang mga personalidad sa social media platforms kung saan mas mabilis ang pagkalat at access ng publiko? Hindi na rin daw free speech kung ang influencer ay ginagamit ng kanilang platform para makapagbahagi ng kasinungalingan, atakihin ang kapwa Pilipino o gumawa ng issue para manakit o makapanira ng ibang tao. Dahil dito, nawawala na raw ang tunay na layunin ng social media platforms. Ang paglapitin ang bawat individual, makapagbahagi ng kwento at ideya at mahalagang impormasyon. Dagdag pa niya, hindi naman kailangan ng batas na tatanggalan tayo ng kalayaan, kundi ng isang panuntunan na magbibigay proteksyon sa dignidad, katotohanan at kaligtasan. Dapat balanse. Pwede nilang sabihin ang nais nilang sabihin, ngunit walang matatapakang ibang tao. Samantala, ibinahagi naman ni Committee on Information and Communications Technology Vice Chairperson at Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel na mayroon pang mas malalim na layunin ang nangyayaring House Tri-Committee hearing. Our goal for today is not simply to identify the problems, but to forge a path forward, developing actionable strategies for education, policy reform, and technology that can counter these threats. We owe it to ourselves, to the future generations, and to the principles of truth and integrity upon which our society is built. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Simon Ong, Congress News.